So today nga ay pupuntahan natin ang isang moto shop para magpa-rewire. Actually, madali lang naman siyang gawin, pero mas mainam mo sa eksperto natin siya ipapagawa para syempre, fast. Bali sa video ito nga ituturo natin kung paano natin gagawin yung conversion from halogen to LED signal lights. So hindi siya basta-basta ganun kasimple kasi may mga modifications tayong gagawin at may mga pyesa tayong papalitan. So nagpunta nga tayo dito sa 747 Moto Shop. Dito lang sa may tapat ng SM North sa may Veterans Village. Ayan, bali sila yung titira ng ating wiring. So eto pala si Kuya Ethan, siya ang isa sa mga pinakamagagaling na mekaniko dito sa kanilang shop. At siya yung magbubukas ng ating motor para i-rewire yung ating hazard light. So take note lang sa mga magpapaganito, if under warranty pa yung mga motor ninyo, ay suggest na wag muna kasi once na ginawa nyo to, mabo-void na yung warranty ninyo. And since yung motor natin ay wala ng warranty, so goods lang kahit na ipa-rewire na natin siya. Bale, itong diagram na to ang gagamitin natin sa pagkakabit ng hazard switch at LEDs. Actually, sobrang dali lang naman mag-convert into LED. Ang challenging part lang dito is yung pag-i-install ng hazard switch. Since magkakaroon tayo ng counting modification sa wiring. So dito, sa paglalagay ng hazard switch, kailangan natin maglagay ng additional wire dito sa pagitan ng flash relay at ng signal switch at sa pagitan ng signal switch at each signal light dito sa dalawang to. Okay, so ang mangyayari diyan, ang logic kasi niyan, kapag pasok dito sa sa battery, okay, pagpasok dito sa flash relay, papasok yung kuryente dito sa signal switch. Ngayon, kapag switch mo dito sa B, syempre iilaw yung left signal light. Kapag switch mo sa C, syempre iilaw yung right signal light. Now, ang mangyayari dyan, kapag ka nag-convert ka into LED, hindi siya gagana kasi kailangan mo palitan to ng flasher relay. Kasi yung stock na flasher relay niya ay hindi kaya magpailaw ng LED ng apat na sabay-sabay. Since mag-install tayo ng hazard light, ibig sabihin, kapag switch on natin yung hazard, iilaw ng sabay-sabay yung apat na signal lights, which is hindi kaya ng signal relay natin. So that's why kailangan natin magpalit ng signal relay. Okay? Ngayon na-gets na natin yung logic ng signal mula dito sa battery papuntang flasher sa switch. Ngayon dito sa switch, if left signal or right signal, depende na lang kung ano yung gagawin natin, yun ang iilawin niya dito. Okay? Then ito yung ground. Ngayon, kapag mag-install tayo ng hazard switch, of course, kailangan natin magbalat dito ng wire. Dito natin ilalagay yung additional wire. Okay? Sa pagitan ng flasher relay at signal switch. Maglalagay din tayo ng additional wire sa pagitan ng signal switch at signal lights, which is dito. Ayan. Same lang din na gagawin yan doon sa likod or sa rear signal. Dito kasi sa example natin, dalawang signal light lang yung nakalagay. Okay, this is for front signal light. Pero same lang din siya. So once na nakapag-add na tayo ng wire dito, wali tatlong wire yan. Okay, actually, 5 yan kasi sabihin natin na meron pa ditong dalawa para sa rear. So ayan. So assuming na nakapag-add na tayo ng wire, so ito na yung hazard switch natin. Ayan, sa hazard switch natin, meron din yan tatlong terminal. Okay? So, dito, dito, at saka dito. Okay? So, dito, sa dalawang terminal dito, dyan natin ilalagay yung apat na signal light. Ayan. While dito naman is nakakabit sa flasher relay. Ngayon, ang logic niyan, kapag pasok ng kuryente sa flasher relay at naka-on yung hazard signal lights mo, if naka-on yan, hindi gagana to. Kasi yung kuryente niya, mapuputol na dito pa lang, dediretso na siya kay hazard light. So, ang mangyayari, iilaw yung apat na LED signal. Okay? Ngayon, kapag in-off natin yan, ibig sabihin, yung kuryente, tutuloy siya dito sa signal switch.
Kaya pwede tayong mamili kung left or right signal switch yung paiilawin natin. Now, kapag etong signal switch is naka-on, sabihin natin na naka-left signal tayo, and then bigla natin switch on yung hazard light, mapuputol pa rin yung kuryente dyan, no? Puputol pa rin ang kuryente dyan at dadalo yung kuryente papunta dito sa hazard light. Dahilan para umilaw pa rin yung 4 na signal light. So, bali dito, kinakalas na ni Sir Ethan yung ating handle switches para hanapin yung polarity ng ating mga wires. At naikabit niya nga yung ating hazard switch based doon sa diagram na pinakita natin kanina. So, bali ang diskarte dito ni Sir Ethan, since magkarugtong naman yung wire ng mga signal lights, idina niya na lang sa may front signal lights yung pagdagdag ng wires, which is yun naman talaga yung tama kasi nasa may harapan yung ating switch. Pero hindi pa rin to gagana, kailangan mag-install muna tayo ng flasher relay. Bali nabili natin yung relay natin sa Shopee at yung signal light naman natin sa likod ay sa Shopee rin at ang brand nito ay Hidu. Ida-drop ko na lang yung link din sa description. Medyo nag-invest din tayo dahil para sa ating front signal, bumili tayo ng branded na signal lights which is the Spirit Beast at ito yung magiging front signal light natin. LED na rin to ha at nabili ko rin ito sa Shopee. So, bali yun lang ang ginawa ni Kuya Ethan sa motor natin. The rest, tayo nang gagawa. So, ang gagawin natin ay i-install natin yung front signal light niya na LED sa bahay. LED lights, all the way here sa harap. Kapag ginagawin naman natin sa right. Ayan, gumagana yung right. Gumagana rin yung right. Ayan. Habang naka-turn signal ka, kapag inon mo yung hazard, mag-hazard siya. Ayan, mag-hazard siya. However, hindi ka na makakapag-turn signal. Ayan. So, para makapag-turn signal ka, kailangan patay mo muna yung hazard. Ayan. So, ang purpose, bakit tayo nag-convert ng LED? Kasi para mapahaba ang buhay ng ating battery. Kung hindi nyo may tatanong, yung mga LED kasi mas mababa sila kumonsumo ng kuryente kumpara sa mga halogen bulbs. So, dahil sa pag-convert natin ito, mas mapapahaba natin ang buhay ng ating baterya. At since wala tayong kickstart, syempre, wala tayong ibang inaasahan dito kung yung battery natin para mag-start yung engine natin. At yun nga, no, bilang paghahanda para sa ating Bicol Ride 2025, tinanggal ko muna tong sliders natin dahil magpapalit tayo ng spark plug, air filter, at saka ng coil. Magpapalit din tayo ng coolant at saka ng brake fluids. Magpapalit din tayo ng gulong at magpaparitune tayo ng ating shocks. Bukod doon, magpapa-FI cleaning tayo at magpapa-throttle body cleaning din tayo at magpapa-remap para makabit natin ulit yung bago nating tambucho. At syempre, para hindi tayo mahirapan, kailangan muna nating tanggalin yung slider at habang hindi pa natin ginagawa yung pag-remap, kailangan muna natin ibalik yung ating tambucho. So that's why binalik ko yung stock na muffler natin para syempre iwas aberena rin. Dito nga kinakalas na natin yung ating fairing sa headlight para ma-access natin yung signal light niya sa front dahil yun na yung susunod natin papalitan. So bali dito, para matanggal natin tong signal light niya dito, hindi natin kailangan tanggalin yung buong fairing na yan. Bali meron lang yung duct dito at kailangan lang natin yan sundutin. Pwede tayong gumamit ng mahabang screwdriver, okay, or pwede nating daliriin para makalas natin yung yung lock na yan. And after nyan, pwede natin tong
tanggalin. Ayan, yung butas na yan, diyan nakalagay yung lock niya, yan yung susundutin natin. At kapag natanggal na, yan, good to go na yan. So, bali, kakalasin natin to, yung mga screw. So, gusto ko lang makita kung anong itsura niya. Tapos, titingnan natin kung anong wire yung kailangan natin tabasan. Kailangan natin hanapin yung dulo nito. Probably nasa loob to ng fairing. Okay, wala dito. So, pwede natin ibalik at hanapin natin kung nasaan banda yung dulo niya para hindi tayo mahirapan at hindi natin kailangan magputol. So, nakita nga natin dito na nandito nga siya sa ilalim, no, nakatago. So, ayan na yung pinaka-terminal niya. Pwede natin yan ibuka, no, may konting opening yan. Pwede natin yan ibuka para matanggal natin yung terminal wire ng stock na signal light. So, bali dito, naglagay din tayo ng bagong flasher. And this is a CR7 na flasher. Okay, so yung flasher na to is 21 watts by 2 plus 3 AW. So, yung stock kasi hindi niya kaya magpailaw ng 4 na LED. Okay, so eto, kaya niya magpailaw ng 4 na LED na sabay-sabay. So, kailangan kapag magko-convert kayo from halogen to LED, kailangan din talaga magpapalit kayo ng flasher. So ayan, na-install na natin siya, okay? Diniskartehan na lang natin to since hindi siya fit or masyadong malaki yung butas, tapos ito naman masyadong maliit. So kapag pinasok natin siya dito, papasok talaga siya. Okay, so ginawa siya ng paraan, nilagyan natin ng washer. Ito is stock washer to, nasa loob to. Okay, tapos bumili kayo sa Shopee ng ganito. Ayan. Ito naman yung lagay natin sa loob. Tapos meron niyang nuts dito na maglalak dito. Ayan. Hindi lang kita kasi pero yun, ganun ko siya ginawa. Ayan, so full LED na siya, no? Ayan, sa likod LED na rin siya. Ayan. So ang matitirang ano na lang, hindi LED ay yung kanyang plate lights. So papalitan din natin yan ng LED. So eto na lang, the rest lahat LED na. Okay, so congrats self, hindi sumabog yung motor mo. Ayan. Okay, umiilaw naman lahat. Natin i-start. Kung mag-i-start pa ba. Yun, start pa. Nice. Lahat ng electronics gumagana. Ayan, try natin yung kanyang high. Ayan, gumagana yung high niya. Ayan. Ayan, gumagana yung ating brake lights. Nandito nakalagay yung kanyang hazard switch. At kapag pinindot natin yan, of course, dapat ang idea gagana lahat ng signal lights. Ayan, so malinis yung pagkakalagay natin yan at kinable tayo natin para hindi din siya nakalaylay. Ayan, so dapat gumagana lahat ng LED. Tingnan natin sa likod. Yan, gumagana din. But wait, para saan nga ba ang hazard light? Sabi ni Google, well, ginagamit ang hazard light kapag ang sasakyan mo ay hindi umaandar. Halimbawa, ay nagpalit ka ng gulong sa gilid ng kalsada o kaya naman ay nasiraan ka at may inaayos. Pwede din kapag ikaw ay naaksidente. Sa madaling salita ay merong hazard o peligro na idinudulot ang iyong sasakyan. Ngayon, try naman natin paganahin yung turn signal. Off muna natin to. Alright, so let's try naman yung left. Ayan, magana yung left LED sa front at left LED naman sa likod. Ayan. Try naman natin yung right signal. Okay, gumagana. Goods, goods. Gumagana rin yung sa right sa likod. Okay. Mangyari yan kapag naka-on yung hazard light at nag-try ka mag-turn signal, hindi siya kagana. Okay? Dahil nga, napakita ko nga sa diagram natin na mapuputol na yung access natin sa turn signal switches pag naka-on yung hazard. Ayan. Ganun na nangyayari. So, kailangan natin off yung hazard para mapagana natin yung turn signal switches. Okay, so yun lang for today's video. Thank you so much sa panonood. Sana may natutunan kayo
At sa mga magdi-DIY dyan, so please make sure na alam niyo yung ginagawa nyo. Kung ayaw nyo maging si Ghost Rider ng Pinas. Ito nga ulit si Kudasai Moto. See you on my next video.